Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cheese. I am sharing our experience sa naging hiking namin ng group ko. Nangyari ito nito lang araw ng patay. Hindi siya nakakatakot pero gusto ko lang din mabasa kung may same experience din po kayo. 5 kami sa grupo at pang-4 na beses na naming aakyat. So medyo familiar na kami sa madadaanan at mararanasan namin during the hike. Bumiyahe kami from Laguna to Batangas at exactly 3 a.m. Excited kaming lahat since isang taon na din since our last hike. At tinama namin lahat to sa rest day namin. And finally, natuloy din siya. Medyo sad lang din kasi pagdating namin ay biglang umulan. Pero think positive kami na aaraw din yan mamaya-maya. Nakarating kami sa jump off at exactly 5 o'clock a.m. Nag-register and luckily may nag-offer as tour guide kasi hindi na sumipot yung contact namin na tour guide. Itago natin siya sa pangalang Kuya Mike. Tour guide talaga siya sa bundok na yon and kumpleto siya sa gamit na dala. And tiwala kami kasi galing naman siya sa barangay. Nag-CR na kami and nag-ayos at iniwan na yung mga gamit na hindi naman kailangan para hindi mabigat paahon. Basa yung kalsada at putik talaga yung nabutan namin pero carry lang naman. Safe naman daw kasi may nauna namang group sa amin na umakyat. Sa una, kalsada muna ang dadaanan mo. Then, after 15 to 20 minutes, ay papasok ka na sa gubat. Doon na daw mag-i-start ang kalbaryo, sabi ni Kuya Mike. Yes, kasi alam niya naman, term lang din siguro yon since hindi naman talaga madali mag-hike kahit na 2 to 3 hours trek lang ito. Habang naglalakad ay nagkikwentuhan kami nila Kuya Mike. Madami na daw hikers dito na hindi nakakatapos at bumababa. Biniro pa namin siya na, "Naku Kuya Mike, kami na ata ang next ha." Sabay tawa. Sayang naman daw kung hindi naman matatapos, napakaganda daw ng 360 view sa taas. Nakarating kami sa first station. Ewan ko pero ang bigat na ng pakiramdam ko that time. Kahit wala pang 1 hour kami na naglalakad. Ako pa yung pinakaunang uminom ng tubig. Pero binaliwala ako kasi galing din kaming work the day before kami mag-hike. Nagpicture kami saglit tapos nagpatuloy na kami ulit maglakad. Nasa station 2 na kami. Dumadaing na yung kapatid ko na sumasakit na daw ang tenga niya. Sabi ko na lang na baka kasi nasa mataas na kaming lugar kaya sumasakit na ito. By the way, ang kasama ko pala ay yung isa kong kapatid na lalaki, boyfriend ko, kapatid ng boyfriend ko, and yung kaklase niya. Bale, kung tutuusin, 3 girls and 2 boys po kami, Kuya Totoy. Nauuna na kaming 3 babae na lumalakad.
Sumusunod kami kay Kuya Mike. Napapansin ko na ang tagal na maglakad ng boyfriend ko. Siya na yung nasa pinakahuli. And we have to stop kasi hindi naman pwedeng hindi kami magsabay-sabay. Biglang nagsalita si Kuya Mike. Pag may nahihilo, magsabi lang kayo ha. Nagtaka na ako. Kasi ba't kaya mahihilo? Dinedma ko na lang. Hanggang sa dumay na yung boyfriend kong nahihilo daw siya. Huminto kami saglit. Approaching na kami sa Station 3 that time. Sabi ko ay water break muna. Pahinga kami for about 15 minutes. Lahat kami ay sinasabi na kaya mo yan sa boyfriend ko. Sinabihan din namin kasi siya na hindi siya nag-almusal kaya siguro nahihilo siya. Matapos ang 15 minutes ay tuloy ulit kami sa paglalakad. Station 3 na. Nagpahinga muna kami saglit. Dito na talaga nagsimula ang lahat ng aming katatakutan. Sobrang putla na ng boyfriend ko. Hilong-hilo na daw siya. Pinainom namin siya ng tubig. Pinakain din ng chocolates at nilagyan din siya ng white flower ni Kuya Mike. This time, nagtanong na ako, what if hindi po talaga niya kaya? Ano na po ang next na gagawin? Sabi niya, ibababa niya daw ang hindi na may kaya at maiiwan dito sa spot na to ang magpo-proceed. Medyo kinabahan ako doon sa iiwan daw kami kasi madilim pa talaga ng bahagya. Dagdag pa nung kulimlim ng panahon gawa ng ulan. More pahinga ang ginawa namin sa Station 3 dahil na din sa sinabi ni Kuya Mike na bawal na daw magpahinga sa susunod na 2 stasyon. Diretso na daw and sa 6th station na lang daw kami pwedeng magpahinga. Lahat kami nagtanong kung bakit bawal magstay sa 4th station. Wala siyang sinagot kundi bawal daw doon. Tinuloy namin ang paakyat pero mga ilang hakbang pa lang ay napaupo ng boyfriend ko sa lupa. Hindi na daw niya talaga kaya at bababa na daw siya. Mabilis kaming desisyon lahat na sige, kaming 3 babae na lang ang tutuloy. Silang 2 lalaki na lang ang bababa. Naisip ko din na baka pag pinilit ko ang boyfriend ko ay baka kung ano pa ang mangyari sa kanya at walang mag-drive sa amin pauwi na mas mahirap kung tutuusin. Sinabihan kami ni Kuya Mike na diretso na kami sa 5th station kasi 4th station na din itong natigilan namin. Pag may nakita daw kami susunod na pahingahan, yun na daw ang Station 5. Medyo malayo ako sa boyfriend ko kasi mataas-taas na din ako at nasa baba pa siya. Hindi na ako bumaba para magpaalam so kaming 3 na lang ang naiwan. Sabi ko ay huwag tayo maghiwa-hiwalay kasi mas magiging mahirap yun para sa atin. Station 5. Tahimik, malamig. Ako matanda sa kanila so dapat hindi ako duwag. Kahit na mas takot pa ako sa kanila. Sa totoo lang, kabado na ako kasi 20 minutes na. Wala pa din kaming nakikitang ibang hiker na umaakyat. Kaming 3 pa rin ang magkakasama. Nag-selfie na lang kami at kumain kasi baka isa na naman sa amin ang bumaba dahil sa hilo. Inisip na lang namin na baka dahil sa bisyo niya o hindi naman kaya sa kondisyon ng katawan niya kaya hindi na siya tuluyang umakyat. Pero ganito naman palagi ang setup namin pag umaakyat. And wala pang 2 hours kami naglalakad. Unlike sa mga nauna naming akyatin na halos buong araw. Around 7:30 AM, may nakita kaming babaeng umaakyat na may dalang gamit. Binati niya kami. And sinabihan daw siya ng tour guide namin na isabay kami hanggang 6th station. Noong una, duda ako kasi baka engkanto to. Pero sumama kami hanggang sa susunod na stasyon. Tinanong namin kung saan niya nakita yung mga kasama namin. Sabi niya, doon sa may parting may nagbigti. Actually,
Kapatid ng boyfriend ko ang nakarinig nun, hindi kami. Pero deadma lang. Hanggang sa makarating ng 6 station, may tindahan pala si ate dito. And dito na din namin hinintay si Kuya Mike. Nagkwentuhan kami saglit kay ate hanggang sa dumating na din si Kuya Mike. 8:30 siguro kami nakarating sa taas. Sobrang ganda ng view and sayang kasi wala sila and nasira ang ghost namin. Tinext ko siya na nasa taas na kami and nag-sorry siya kasi iniwan niya ako. May nakita daw siya habang naglalakad and kung itutuloy daw niya, baka mamatay na daw siya. Sabi ko ay ang OA niya. Pero kinakabahan pa din ako. Nag-stay kami for almost 1 hour sa taas kasi kailangan mo din pumila para makapagpa-picture sa magandang spot. Sobrang worth it ang pagod dahil sa makikitang napakagandang view. Hindi na kami nag-traverse kasi may naiwan kami sa baba. 9:30, bumaba na kami. Habang bumababa kami ay hindi namin maiwasang hindi magtanong kay Kuya Mike kung bakit bawal magpahinga sa Station 4. Sabi niya, may nagpakamatay daw sa station na yun. Lalaki. Hindi rin alam kung anong reason kung bakit ito nagbigti. Kung sa girlfriend ba o family problem. Bigla kaming natakot na tatlo at nagsisi pa kung bakit pa namin tinanong yun kay Kuya Mike. Palagi daw kasi yun nagpapakita at madami daw nahihilo sa lugar na yun, pati na daw sa Station 5 kung saan kami naghintay na tatlo. Todo dasal na lang ako na sana safe kami makababa at hindi namin makita yung nakita ng boyfriend ko. Na-open din yung topic na lalaking nahulog din sa bundok na yon at 13 days bago ito nakita. Nabasa ko ito sa mga vlogs about sa bundok na to. Nagpahinga kami ng matagal sa station ni ate. Kasi sa susunod na 2 stasyon, bawal na ulit magpahinga. Nang-open din kami sa isa't isa na nahilo din kami. Lahat pala kami ay nahilo pero mas grabe sa isa. Grabe yung naranasan ng boyfriend ko. Nagwentuhan na lang kami pababa at sa lapag lang kami nakatingin. Okay din naman dahil madami na kaming nakakasalubong na paakyat pa lang. Tinigil namin ang kwentuhan about doon sa nagpapakita dahil baka lalong ma-attract yung mga nasa tabi-tabi. So nag-change topic na kami. Hanggang sa makita namin ang kalsada at tuluyang makalabas ng gubat. Yung feeling na parang galing ka sa challenge at natapos mo ang feeling. Nawala ang bigat sa totoo lang, Kuya Totoy. Nasa kalsada na kami nung nagkwentuhan kami nila Kuya Mike since 20 minutes pa itong lakad hanggang sa Mountaineer store kung saan kami nakapark. Sabi niya, noon daw ay hindi talaga siya naniniwala sa mga multo or kahit ano paman. Pero nagbago daw lahat yun nung time na nag-overnight siya sa bundok na to. At may dumaan na babaeng nakaitim sa harap niya. Nasabi din niya na may rosary daw sa puno kung saan nagbigti ang lalaki. Nasabi din niya na may rosary daw sa puno kung saan nagbigti ang lalaki. Hindi rin daw ito ang daan noon, pero hindi ko na natanong kung bakit dito na kami pinapadaan niya. Siguro kasi mas madali ito compared sa noon. And yung naranasan ng boyfriend ko ay normal na daw sa mga umaakyat sa bundok na yun. Yung iba pa daw ay sumusuka na daw talaga, kaya kung minsan ay makikita mo sa t-shirt ng tour guide yung line na susuka pero hindi susuko. Mga repakol, nag-enjoy ba kayo sa tampok nating kwento ngayong araw? Kung nag-enjoy kayo ay mas mag-e-enjoy kayo dito sa sasabihin ko. Dahil kung naghahanap ka ng digital bank na sulit talaga, ay eto na yon. I-download mo na ang Maribank dahil bukod sa madali lang itong gamitin, ang dami pang benefits na makukuha mo. Una, free bank transfers. Wala kang iintindihin na extra charges kada send mo ng pera. Pangalawa, may daily interest ang savings mo. Ibig sabihin, habang nakatambay lang ang pera mo sa bangko, ay kumikita ito araw-araw. Ngayon, eto pa ang bonus. Dahil love na love ko kayo mga repakol.
kapag nag-sign up ka using my referral code na RA724752, ulitin ko, RA724752, pag na-complete mo yung requirements ay makakakuha ka agad ng free 150 pesos sa iyong Maribank app. At kung gusto mong mas mapabilis ay pwede mo rin i-click ang link sa description section ng episode na ito at nandito rin sa screen ninyo kung nanonood kayo ng video ang referral code ko. So isipin mo yan, may digital bank ka na, kumikita pa yung pera mo daily, may free bank transfers ka pa, tapos may instant 150 pesos ka pa. Ano bang hinihintay nyo mga repakol? Download Maribank app today. Nagkita-kita na kami and naging okay naman kaming 5. Hanggang sa sasakyan, pauwi, iisa lang ang naging topic namin. Thank you din kay Kuya Mike na sobrang bait at sobrang haba ng pasensya sa amin. Totoong madaming misteryo sa bundok na ito. Hindi lang naman sa bundok na ito dahil halos lahat naman ng bundok ay may mga kwentong nagtatago. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Cheese at ito ang kwentong Kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!